Halos 2 dekada ng karpintero si Edgar. Nung matanggal ako nun sa trabaho, 1998, nadaan ako sa isang lugar, nakita ko may mga paluchi ng ganito. Naging parang interesado ako na magbenta nung una. 2001 na magsimula na siyang gumawa ng kasangkapan gamit ang palochina at nagbukas din siya ng furniture shop. May pagkakataon na mabili, may pagkakataon na hindi. So parang inisip ko na i-convert ko siya sa furniture. Nag-aral ako kahit paano magkarpintero para makabuo ako ng mga mesa o upuan na ginagawa ko ngayon. 2 anak niya ang nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kanyang hanap buhay. May mga pagkakataong okay naman siya, sir. Sunod-sunod yung nagpapagawa. Lalo na siguro pagka yung mga bare months kasi may mga natatanggap na mga additional na pera yung mga tao. So, may pagkakataon na okay naman po. Nakakaipon ng kaunti. Minsan sumusobra dun sa gastusin ko sa bahay. Ang negosyong itinayo ni Edgar sa loob halos ng 20 taon, maaring magsara na ngayon. Aabot kasi sa 30,000 pesos ang kailangan niyang bayaran para mag-renew ng business permit. 4 na ulit itong mas malaki sa kanyang binayaran noong 2018 na 7,601 pesos lamang. Napakabigat at napakalaki para sa ganitong kaliit na negosyo. Kaya po talaga ako'y nalulungkot doon sa pangyayaring yun. Ako po'y kinakabahan na hindi ako makakasunod doon sa ibinigay na bayarin o ipinataw na bayarin sa amin ng aming pamahalaang lungsod. Sa lokal na pamahalaan ng Antipolo, nahahati ang bayarin ni Edgar sa mga sumusunod. 20,625 pesos para sa business tax, 1,000 pesos na mayor's permit, 600 pesos na garbage fee, 200 pesos na sanitary inspection fee, 100 pesos na sticker fee, 200 pesos na occupational fee, 124 pesos na signage fee, 2,000 pesos na locational o zoning clearance fee, 500 pesos na environmental permit to operate, 300 pesos sa City Environmental and Waste Management Office, 472 pesos na fire safety inspection fee, at 1,200 pesos na barangay clearance fee. Maaari pong maisara ko na lang itong aking negosyo kung talagang magigipit o ipatutupad ng aming City Hall yung ganong kalaking bayarin. Nasa kanila po yung kung ako ipasasara. Pero ako po naman willing magbayad ng kaukulang buwis. Pero hindi naman po sa ganong kalaki talaga. Hindi ko po kaya. Tawagan mo lang. Taon-taon ay obligado ang mga may negosyo na mag-renew ng business permit. Ang lokal na pamahalaan ang nakatoka sa paniningil nito. Ang pag-renew po kasi ng business permit is isang paraan po ng lokal na pamahalaan para ma-regulate natin yung operation sa buong Antipolo ng lahat ng mga businesses. Ito ay para masigurado natin na lahat ng businesses na nag-ooperate dito ay nasa tamang lugar at sinusunod ang lahat ng tamang proseso at patakaran ng lokal at saka national na pamahalaan. Ipapasara daw ang mga negosyong hindi susunod dito. Talaga pong masakit sa kalooban at nakakalungkot usipin na itong aking pinagkukuhanan ng maliit na kabuhayan ko maaaring humantong sa pagkakasara dahil sa ganung sitwasyon. Masakit, malungkot. Ang business tax ang pinakamalaki ang itinaas, mahigit 300%. Noong 2018, nagbayad ng 4,735 pesos si Edgar para dito. Ngayong taon, 20,625 pesos na ito. Walang nagbago sa presyo ng iba pang kailangang bayaran. Dahil nagkaroon tayo ng tinatawag na local autonomy, may kanya-kanya ang syudad at munisipyo ng kanilang kanya-kanyang tax ordinance. Kaya lang siyempre, meron tayong tinatawag na national law na kung saan pagka ikaw naman ay talagang mapanggipit na
yung paniningil mo sa mga business establishment, may kaakibat yan at yan ay pwedeng i-review. Ayon sa City Ordinance No. 2018-879 o ang 2019 Antipolo City Revenue Code, kailangan dagdagan ng singil sa pangongolekta ng buwis para matugunan ang mga proyekto at programa ng lungsod. 1998 pa sila naging lungsod pero ngayong taon lang nila ipinatupad ang bagong buwis. Bawat isa pong local government unit ay inaasahan na magkaroon siya ng pamamaraan upang magkaroon po ng source ng revenue o yung tawag natin na kita po ng pamahalaan. At ito po ay sa pamamagitan po ng pagpapatupad ng mga ordinansa na may kinalaman po sa mga fees and charges sa lokal na pamahalaan. Ayon kay Michelle Lucas ng Employers Confederation of the Philippines, tinatamaan ang mga maliliit at bagong negosyo sa mataas na buwis. Malaking impact niya kasi kung nagninegosyo ka, ang budget mo, piniprepare mo na at least 1 year ahead of time. So alam mo na kung magkano ang gagastusin mo sa manpower, magkano ang gagastusin mo sa essentially sa mga utilities mo at sa rentals mo at kung ano pang mga binabayaran. So yung biglaang pong pagtaas at wala kaming idea kung gaano kataas or kung gaano man kalaki, hindi po yan anticipated. Pwede namang hulugan daw ang bayad sa business permit. Huwag naman biglain kung nalalakihan. Binigyan po tayo ng option. Supposedly, sir, tax shall accrue on the first day of January. Pero dahil nga po sa ganyan, ang purpose o wisdom ng batas is matulungan pa rin yung mga nagnenegosyo na unti-unti ho. Inalaw naman po sa batas na unti-unti ho installment ng payment at hindi naman mag-i-incur ng surcharges and interest provided hindi po sila lalampas doon sa itinakdang petsa. Kada buwan, kumikita ang furniture shop ni Edgar ng 20,000 pesos. Ay napakalaki pong epekto. Kasi bukod ito nga po ang pinagkukuhanan ko nung pinaka-sinusuporta ko sa aking pamilya. So talagang malaki pong epekto para sa akin kung ito'y masasara. Ayon sa may-ari ng isang sari-sari store na aming nakausap, mahigit 20,000 piso ang binayaran niya para sa business permit nitong 2019. 9,000 piso lang ito noong 2018. Kung ano ang mapagkaisahan ng konseho, ito yung sanggunian. Sanggunian ang gumagawa ng patakaran o ng lokal na batas, yung ordinansa. Ito yung ipinapatupad ng executive. Maaaring ito yung mayor o kaya sa pamamagitan ng kanyang treasurer, assessor at saka ang barangay. Pikit mata na lang ding binayaran ni Milagros Boniel ang mahigit sa 13,000 pisong business permit para sa kanyang maliit na tindahan. 6,000 piso lang ang binayaran niya noong 2018. Basta ang sabi niya lang, tumaas yung revenue. Eh ako, ano naman ako, basta kung tumaas yung tax, siguro kung city na rin ang Antipolo, yun na lang ang inintindi ko. Bayad na lang. Nakadepende ang babayarang buwis sa uri ng negosyo at kabuang kita nito sa loob ng isang taon. Hindi raw naabisuhan ang mga negosyante tungkol sa pagtaas ng singil ng lokal na pamahalaan. Actually, wala naman ako ikinatatakot, kundi medyo kulang lang yung budget kaya hindi pa makarenew. So, dapat talaga January makarenew na. Dahil wala pong pambayad. Mabigat sa bulsa. Kasi hindi naman laging mataas yung kita namin. So dapat, kung ano yung last year, dapat yun ang mabayaran din. Pero ngayon, nagtaas na daw po. Masyadong mataas. Sa aking pong personal na pagkakaalam ay wala pong naging abiso sa aming mga
maliliit na nagninegosyo. Hindi ko lang po alam kung doon sa iba ay nasabihan. Meron po tayong listahan ng mga pending application dito po sa zoning. Nagkaroon po kami ng 2 public hearing para dito at bukod pa po sa 2 public hearing, nagkaroon pa rin po ng separate na consultation meeting sa iba't ibang sektor po prior to the enactment ng ating revenue code. Ang sabi rin po, for conspicuous places lang para ipaalam sa lahat ang pagtatalaga po ng ating revenue code, humigit pa po sa 20 lugar ang pinamahagian ng lokal na pamahalaan para maipaskil po ang ating revenue code. Kailangan ng tulong ng mga negosyante, lalo na yung mga maliliit. Yun po nararamdaman ko na parang imbis na matulungan ng gobyerno ang mga maliliit na katulad namin na nagbabayad naman ng buwis, lalo pa ho yata kaming nagigipit. Lalo po kami nalalagay sa alanganin at sa hirap ng sitwasyon.